Hello everyone! Ito yung part 2 ng sales inventory. Pangalawa na to. Ito yung may column for utang paid at yung mga pinautang nyo. Ayan, so sa araw na yan. So, kung hindi nyo pa napapanood yung pinakasimpleng inventory, panoorin nyo muna and saka nyo to panoorin. Pero, it's up to you guys. Ayan, so I'm sharing this para makatulong sa inyo sa pag-inventory ng sari-sari store ninyo. Ayan, so una, gawa ka ng date, column for date, beginning cash, expenses, utang given, yun lang yung nilagay ko dyan, and utang paid, sales, and ending cash. Guys, pwede kayo maglagay sa dulo niya ng notes, kung gusto niyo maglagay ng notes, okay? Nilagay ko lang siya hanggang ending cash dito sa tutorial. And then, pag sinabi ng date, write the date today, and beginning cash, again, ito yung money you have at the start of the day. Okay, expenses naman, i-add mo lang lahat ng expenses mo sa araw na yon at kung wala ka namang pinagkagastosan that day, write 0. Okay? Utang given, ito yung total value of items taken on utang. Kung ito yung pinautang mo, ilan yung halaga nun. And utang paid for that day, kung ilan yung nagbayad sa'yo, lagay mo, ilan yung amount. Not total cash received from utang payments. Okay, pag sinabi namang sales, ito yung total money earned from sales. Ending cash, ito yung money counted at the end of the day. Okay? Bilangan mo yung pera sa gabi. No? Sa lahat ng pera na nandoon. So, mag-sample na tayo para hindi tayo nagtatagal, no? For example, same lang, no? February 1, 2026. Okay. For example, ang beginning cash natin ay 3,950. Example lang yan, ha? And ang expenses mo, na-count mo siya, no, nabilang mo lahat ay 500. Okay? Napansin niyo yung sinusulatan ko, no? Kapag may pinautang ka today, ilista mo kung magkano. So, halimbawa, na total mo siya, ang napautang mo ay worth 65 pesos, no? And may mga umutang sa'yo before, tapos may nagbayad ngayong araw na total of 50 pesos. Lagay mo. Okay? And then, ending cash, yan yung kabuang bilang ng pera na nasa tindahan nyo. So, halimbawa, ang nandoon sa tindahan ay 6,420 pesos. Example lang yan. No? So, pinakahuli talaga nating lalagyan ay sales kasi kukompute natin siya. Huwag kayo mag-alala, sobrang dali lang yan. Ito na yung pinadali na formula. So, pwede nyo i-screenshot, no? Ayan. So, formula, unahin natin itong kabila, huwag nyo muna itong pansinin. Okay, dito muna tayo. Ang pag-compute natin, kapag kukunin yung sales na may nagbayad sa'yo ng utang, ito ang formula. Sundan nyo to, ha? Sobrang dali niyan. Una, lagay mo yung beginning cash. Okay, that is 3,950. Example lang yan. Minus expenses, that is 500. Okay? So, syempre, kunin nyo na yung balance. So, we have 3,450. So, lagay mo yung ending cash minus yung balance. And para makuha mo yung total cash in mo for today. Yan. So, pag nakuha mo na yan, 2,970. Ayan. So, para makuha mo yung total sales mo ngayong araw, total cash in, minus mo yung amount na nagbayad sa'yo, 50. So, we have, ang total sales mo ngayong araw ay 2,920. Sulat mo na siya dito. So, paano mo ma-check kung tama yung nakuha mo na record? So, ito siya, beginning cash. Yung beginning cash mo dyan, ilagay mo lang siya. Ayan, kung makikita nyo. And, plus sales. Yan, plus sales. And, plus utang paid. Ayan. And, ima-minus mo yung expenses, which is 500. Ayan. So, kapag na-plus mo na yan and na-minus mo, ang makukuha mo ay 6,420. So, para ma-check mo lang talaga kung tama yung pumasok na pera at lumabas sa
tindahan nyo na pera. Ayan, so napansin nyo dito sa number 4, utang given today, nilagay lang natin siya, no? Isulat mo lang siya, no? Written lang siya, but not added to cash. Okay? So, magko-compute ka lang talaga sa utang paid. Okay? So, sana hindi ka nalilito para ma-monitor nyo lang kung ilan lang yung pinautang nyo today. Okay? And ngayon naman, dumako tayo dito sa kabila. Dito. Ayan. Sales na walang nagbayad ng utang. Okay? Talagang, ano lang siya, kung may expenses man, beginning, ganon. Okay, so madali lang siya, no? Kung napanood nyo yung part 1, ganon na ganon lang yung gagawin natin. Now, for example, ngayon ay February 2, 2026. Ayan. So, kung ano yung ending cash, yun yung ilalagay mo dito sa beginning cash. Not unless binawasan mo yung pera bago ka magbukas. So, bibilangan mo ulit yon. So, karamihan ang ginagawa, kung ilan yung ending cash, hindi na nila yung binabawasan, kinaumagahan yun na yung beginning cash nila sa tindahan. Ayan. So, lagay mo lang siya. 6,420. For example, yung naging expenses mo during that day ay 400. Lagay mo lang. Wala kang pinautang dahil wala mong nag-utang. Yan. And, wala ring nagbayad that day, lagyan mo lang ng 0. Okay? So, halimbawa, yung total ending cash nung gabing yun, nung nagbilang ka, ay 8,500. 503. Kunwari may butal, no? Ayan. So, sulat mo lang siya. So, madali lang. Para makuha yung sales, beginning cash. Yung beginning cash ay 6,420. Minus the expenses, which is 400. So, we have 6,020. Yan. Okay? And then, i-minus mo lang siya sa ending cash. So, sulat mo lang 8,503 minus 6,020. So, we have 2,483 pesos. So, sulat mo lang siya dito. Diba sobrang dali? So, para ma-check mo din kung tama yung na-record mo, so, para ma-check mo yung ending cash, ito lang yung gamitin mong formula. Beginning cash, lagay mo lang. Plus, ilan yung sales? Minus mo yung expenses that day. Okay? And ang ending cash mo, kapag na-plus mo yun at na-minus is 8,503. So, sana makatulong to sa inyo na may mga sari-sari store na hindi pa rin nag-inventory. Ayan. So, sobrang big help nito. And yes, pwede nyo itong i-share sa mga kakilala nyo. Mas maganda i-share nyo talaga para natitrace nila or natatrack nila yung kanilang negosyo. Ayun lang. Sana nakatulong.